Bear with me, by God's grace, nawa pang-unawahan natin ito. Anyway, kung tatanungin ko kayo, ano yung unang pumapasok sa isipan ninyo pag naririnig niyo ang salitang Judas Iscariot? Pera. Di ba? Pera, o kaya, traitor, di ba? Traitor. Okay, ate, Ori? Suicide, di ba? Pero naman, magnanakaw, disciple, treasurer, di ba? Marami. Pag narinig sa term Judas, sometimes it's a negative, it is a negative term, di ba? Di ba? Totoo. Alam niyo ba yung expression ni Vice Ganda? Ito also yung idol surweta mo ako. Di ba? Ano pinaigit sabihin na? Bubuhatin niyo siya kasi ikot-ikot kayo gano'n. Tapos, cloud nine. Di ba? Di ba? Ganun yung mga naisip natin. Kaya, grabe, nabong na ba ako? Di ba? Ano ka na ibig sabihin nun? Di ba? Pero yung sabihin na, ikaw, Judas ka. It's a negative term. Alam mo na, meaning, it's a traitor, or, di ba? Negative term, na parang masama kang tao. Di ba? Ganun yung expression. Or yung meaning ng pangalan niya sa panahon natin ngayon. Minsan, pag nakatingin ako sa Last Supper, di ba may kita ko yung tao nakatalikod? Sino yun? May idea kayo? Si Judas. Lahat sila nagagano, tapos meron tao nakatalikod. Di ba sa Last Supper meron nakagano, tapos nakatingin? Alam mo na kagad sino yun eh. Yun kagad yung mapapansin mo. Kaso, pag tingin ka sa Last Supper, may kita mo, nasa tayo dito si John? Ang malamang yung malaki. Makikita mo sa mga nila, pero madali mo ma-identify na ito si Judas to, siya yung nasa gilid. Di ba? Pero, pag naririnig ko rin yung salitang Judas, ito yung pinaka-ayaw kong part pagdating ng Holy Week, yung mapapanood ko siya sa mga movie ni Jesus about crucifixion. Pag makikita ko siya, ayan na, nagigigil ako. Ito na si Judas, ito na ayaw kong part. Di ba? Yung mga ganong ano, naramdaman niyo ba yung ganong ako lang. yan yung mga tumatak sa akin since 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 years as Christian. So, yun yung mga tumatak sa akin. Pero ngayon, mas lalo natin siyang ikinatan and pag-aaralan natin kung ano yung matututunan natin sa kanya. Pero yung pinakamatimbang is siyempre yung pagkakanulong niya kay Jesus. Yung pagkakanulong or yung pagkatraidor niya kay Jesus. Pero, huwag natin kakalimutan ito guys, tumingin sa akin. Oo, pinagkanulong ni Judas si Jesus. Pero huwag natin kakalimutan na lahat ng disciples pinabandol si Jesus. Lahat sila nagkamali kay Jesus. Pero, iba lang yung respond nila dun sa forgiveness na binigay ni Jesus. At dahil doon, meron isang nag-pray. No? Okay ba yun? Nakakawa yung idea. Lahat sila nag-pray, pero meron isa na lahat sila nagkamali, lahat sila nag-respond, nag-repent, tinanggap yung forgiveness, humingi ng forgiveness kay Jesus, pero may isang nag-pray. Lahat sila kasi hindi nila naiintindihan yung mission ni Jesus sa mundo. As a disciple, di mo mapapansin nyo if nagbabasa tayo ng Bible, tama? Di ba? Or nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin pagka nangyayari na discuss ni Jesus yung ano, okay? Pag i-discuss ni Jesus yung tungkol sa kamatayan niya, nagagalit sila. Natatakot. Yung mga katanungan nila natatakot, nadi-disappoint. Sabi, ayaw nila mangyari kay Jesus yun. Kasi ang naisip nila, political issue. Na kailangan, once naging hari ka na hindi ka mamamatay. Kaanay ka ng lahat ng tao, nag-bless ka ng lahat ng tao. Ganun yung naisip nila. So, hindi nila ma-imagine na yung mission ni Jesus is para mag-suffer sa mga sin natin. Okay. Pag-aralan muna natin yung
yung mga basic information sa kanya. Una, yung vital statistics. Hindi yung hindi yung 28, 28, hindi gano'n na. Okay. Probably, nakapila siya sa town of Jericho. No? An occupation, hindi pa sa Galilee. Ito ang trabaho niya. A disciple of Jesus. Tatanay ko kayo, anong trabaho niyo? Disciple of Jesus. O talaga, magkano sa sweldo mo? 50,000. Diba? Ang sarap, no? Yun ang trabaho niya. As my research. Yan ang nabanggit. Walang nabanggit doon na si fisherman or carpenter. So, pinakakilala sa kanya, he is a disciple of Jesus. In fact, tagahawak siya ng kabanyakan. Diba? Kaban ng bayan. Ang kaban ng ministry nila. Ang ama niya is si Simon. Okay. His strength and accomplishment. Pag-aralan natin. Ito yung accomplishment niya. He was chosen as one of the 12 disciples, the only non-Galilean. See? Kayo kaya, tatanay ko kayo, kayo rin maging isa sa mga as part ng 12 disciples. Kasama niyo kayo sa resume niyo yun. No? Pero, yun, accomplishment niya. He's one of the 12 disciples. He was in charge of the disciples' funds. Alam natin yan. Mamaya, marami tayong pag-uusapan tungkol sa pera na ginagawa niya. And isa sa mga accomplishment niya, sinabi ng Biblia, he was able to recognize the evil in his betrayal of Jesus. So sabi ni Jesus, meron sa akin mag-betray. Meron isa sa atin dito, evil. Lord, sino yun? Ako ba yun? Sinabi mo. Ganon. No? Sabi ni Jesus, meron isa sa inyo ay evil. Mag-betray sa akin. Lord, ako ba yun? Sinabi ko, ganon sabi. You see? Sakit, no? Pero that's part of God's sovereign plan. Okay. Next. His weaknesses and mistakes. Mag-aralan natin. Judas was a greedy person. John 12 verse 6, gamit kong translation ngayon. Porton is New Living Translation. Not that he cared for the poor, he was a thief. And since he was in charge of the disciples' money, namumukit siya. He often stole some for himself. See? Kaya yung occupation niya, okay na okay, no? Disciple of Jesus, talaga, makakaswerte mo. Kasi, namumukit siya. Nagnanakaw siya. So sa mga weaknesses and mistakes niya, he betrayed Jesus. Alam natin yun. And isa pa sa mga mistakes niya, he committed suicide instead of seeking forgiveness. Okay? So, okay pa tayo na. Okay. Meron akong nabasang commentaries tungkol kay Judas and nag-agree ako, pakinggan niyo ito. Some say na the exact motivation daw behind Judas' betrayal is unclear. What is clear is that Judas allowed his desires to place him in a position where Satan could manipulate him. Luke 22 verses 3 to 6. Sige, kuya. Ayan o, basahin natin. Then, sino daw yun? Pwede pakibasa? Sino yan? Satan entered into Judas Iscariot. Wow! Part of 12 disciples, Satan entered Judas. Part of 12 disciples, nasa kanya ang pinakamagandang model, pinakamagaling na group leader, at pinaka-perfect na mentor sa lahat. But, Satan entered him. Kita nyo ha? Who was one of the 12 disciples. And he went to the leading priests and captains of the temple guard to discuss the best way to betray Jesus to them.
Oo, napag-uusapan natin ito. Meron akong paraan para pagkano si Jesus. Talaga? Sige, ano papalit mo? Nalimutan ko magkano yun? Okay, 20 silver coins. Ayun! Ganun pa yun. May tawaran. So, meaning, gumagawa siya ng paraan. Nag-iisip siya. They were delighted and they promised to give him money. Kaya alalahan natin magkano yun. So, he agreed and began looking for an opportunity to betray Jesus so they could arrest him when the crowds were not around. Alam naman natin yung mga pakiramdam ng mga high priest, pati mga teachers of the law that time, na pag inarest nila si Jesus sa harap ng kanyang teaching, nagtuturo si Jesus at inarest natin siya, papatuhin sila ng mga tao. Kasi wala namang tinuturong mali si Jesus. So, palihim yung atake. Diba? Hindi natin alam yung motives niya, pero he allowed Satan na manipulate siya. Okay, again, basahin natin Matthew 26, verses 14 to 16. Pwede kayo mag-notes if you want, pero okay lang kung hindi. Makinig kayo. Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priest. Kagaya kanina, how much will you pay me to betray Jesus to you? And they gave him 30 pieces of silver. So pag may nagtanong, magkano ba yung Magkano ba yung binayad kay Judas? May sasabi tayo, 30 pieces of silver. Meron akong napanood na sa 10 pa yun niya tayo. Ano daw yung mabibili ng 30 pieces of silver coins? Ang sabi doon, parang pwede mong bigyan ng tigil-tigil isang Ford na kotse yung mga yung 12 disciples, tapos may kanya-kanya pa mga bahay. See, like amount, no? Tigil-tigil isang kotse. From that time on, Judas began looking for an opportunity to betray Jesus. So yan na, nagkakabutan na. Okay, again, Matthew 26, 47 to 49. Even as Jesus said this, Judas, one of the 12 disciples, arrived with a crowd of men armed with swords and clubs. They had been sent by the leading priests and elders of the people. The traitor, sino daw yun? Pwede pakiano? The traitor, sino yun? Had given them a pre-arranged signal. You will know which one to arrest when I bring him with a kiss. Alam na natin sinabi na yan, di ba? Hindi lahat ng halik masarap. So Judas came straight to Jesus. Greetings, Rabbi. He exclaimed and gave him a kiss. Alam na natin yan, na after the second payment, na nag-pray sila Jesus, kasama mga ilang men na armado ng swords and clubs. So yun, tinanggap nila yung payment, at alam na natin nangyari, dinayin yung pagkakataon na tigulit, inaresto si Jesus. Matthew 27, 3 to 5, sabi rito, when Judas who had betrayed him realized, eto na, bago tayo dyan, at that time, ito na yung situation na gustong i-undo ni Judas yung pagkakamali niya. When Judas who had betrayed him realized that Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priest and the elders. So yan na, gusto niya yan ito kasi nakikita niya, teka, mali yung ginawa ko. Pinagkahan ko siya. Ito sabi niya, I have sinned, he declared, for I have betrayed the innocent man. Alam natin, si Jesus inaresto, wala siyang kasalanan. Pero pinalaw niya yun para mag-fulfill yung promise. What do we care? Itong sabi ng mga high priest, that's your problem.
Then Judas threw the silver coins down in the temple and went out. And ito na ang pinakamasakit. Pakamatay na siya. He hung himself. At yun yung nangyari. Ano pa man yung dahilan ng pagkakanulo niya kay Jesus, at some point, di ba, na-realize niya na mali yung ginawa niya. Tama, di ba? Kita-kita natin. He didn't like the way things were turning out. Gusto niya ipagkakamali yung sa pamamagitan ng pagbabalik ng pera sa mga high priest, pero it was too late. The wheels of God's sovereign plan had been set into motion. Realization, madalas ganun tayo no? Na once na, alam naman natin mali, tinuloy pa rin natin. At dahil doon, dahil alam na natin yung bunga, gusto natin i-undo. Pero lagi natin dapat iisipin na lahat ng actions natin merong consequences. Lahat ng ating ginagawa, merong consequences yan. May epekto yan dun sa mga tao na sa paligid natin. Ang Bible, itinuturo sa atin ang pagtatanim, sowing and reaping. Pag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, aani ka ng ano? Pero mabuti. Pero pag nagtanim ka ng masama, masama rin ang aninin mo. Huwag natin isipin na itong gusto kong maunawaan natin. Huwag natin isipin na ang mali ay magiging tama ang bunga. Most of the time, we don't understand what is best. Huwag natin gayahin si Robin Hood. The end, ano yun sabi ko? Never justifies the means, no? Okay. Thank you, kuya. Di ba? Na, okay na magnakaw basta para sa tao. Para sa mga mahihirap. No? Okay na magsinungaling. White lies naman. But most of the time, alam nyo, pagdating sa pagsisinungaling, if alam niyo na hindi makakabuti ang katotohanan sa isang tao, mabuti pa na malahimik ka na lang. Halimbawa, may isang tao, may sakit. Bedridden na. Namatay na ng anak. Masasabihin ko, uy! Meron akong sasabihin balita, pero huwag kang mabibigla. Huwag ka nag-aati yun! Yung anak mo patay na. Tingin ka, makakabuti yun doon. Di ba? Pero huwag kang mabibigla. Kasi ganun tayo, sinasabi na namin yun eh. Sa Bible, merong story na na nagsinungaling. Pakinggan nyo Sa Bible, merong story na nagsinungaling, pero nabago ang situation at naging maganda ang kinalabasan. Pero, most of the time, hindi mangyayari yan. Si God lang ang pwedeng gumawa. Isipin mo, He sent His Son, masakit kay Lord hinayaan niya na mamatay yung anak niya, para lang kung sino mo manampalataya na yung maliligtas. Pero ang witness niya sa pagsisinungaling. At yun yung bagay na hindi natin dapat gagayahin. Kasi si God lang ang kaya pwede gumawa. Kasi sovereign siya. Alam niya kung anong tama. Kaya pag may naisip kayong mali, yun ang gawin. Halimbawa, may exam kayo, pwede kayong mamaligot, mamobya. Okay, for the meantime, okay yun. Makakapasa kayo. Pero ang balik nun, hindi nyo alam. Pag nasa trabaho na kayo, malaman nyo yung ganung situation. Marirealize yung sarili mo, hindi pala ako natuto. Namobya pala ako. Alala ko yung prof ko eh. Yung prof ko, laging mura ng mura. Nakaya ko sa inyo. Kaganyan. Buruin mo mo estudyante. Balik kayo kopya. Pagdating sa trabaho, mawala ka ng matutunan. Sabi niya gano'n. Hindi ko malimutan sa kanya. Tapos, paano sa trabaho pag nakakarinig ng problema? Ano gagawin ninyo? Tatawagin niyo yung professor mo ng bobo? May naalaw lang ng mga mangopya. Matasay siya.
Ganito ako sa kanya dahil ang pananaw niya, there is learning in repeating. Magbibigay siya ng problem, tapos magpapa-exam siya ng medyo ganun din problem, pero may hirap-hirap. Pero ganun pa rin problem. Kasi naniniwala siya, there is learning in repeating. Na hindi na kailangan mga ng estudyante kasi gusto niya matuto. Oh, there is learning in repeating. Huwag niyo mag-misinterpret ito, ha? Huwag kayo magpapa-school goal, ha? Para sabihin na there is learning in repeating, eh. Pwede mo lang bumalik, first year ulit ako. Hindi ka naman, eh. Repeating, ito yan, ha? Diba? Huwag natin hayaan. Pag alam natin na mali, huwag na natin ituloy. Dahil lahat ng actions natin mayroong bunga at mayroong consequences. At lahat, nasa mundo tayo na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating moves, lahat ng ating plano, lahat ng ating decisions, apektado din nasa paligid natin. Hello? Apektado din nasa paligid natin. Halimbawa, parents mo na nangailangan ng pera, ikaw may pera, hindi ka nagbigay. Okay lang, natitiis mo yung magulang mo na gano'n. You think, matutuwa yung magulang mo, o kaya, di ba, magiging blessing ba kayo? So, yun. We are in a world, like every actions that we have, ay apektado na lahat. Okay, how sad that Judas ended his life in despair without experiencing the gift of reconciliation na pwede ibigay ni Jesus. Diba? Ito nyo, I have sinned, he declared, or I have betrayed an innocent man. He allowed himself na magbayad sa kasalanan niya by committing suicide. Alam niyo, aral sa atin ito, itong ginawa ni Judas. Hindi natin kailangan magpakamatay o ano pa mang gawing sakripisyo para lamang mapatawad tayo ni God. Ang forgiveness, pwede natin hingin niya kay Jesus Christ. At yun ang isang bagay na hindi nagawa ni Judas. He allowed himself na siya magbayad. Lord, nagkasala ako, kailangan buhay ang inutang, buhay din ang kapalit. Diba? Ngipin sa ngipin, pangin sa pangin. Sabi nga nila. Diba? Pero hindi gano'n. You see, yun ang pagkakaiba nila ni Peter, eh. Last week, pinag-quit, tama-tama, ano? Yun yung pagkakaiba nila ni Peter. Lahat sila nagkasala. Pero alam niyo si Peter, kung maganda sa kanya, nag-respond siya, hiningi niya yung forgiveness, hiningi siya ng tawad ni Jesus. Diba? Pero hindi naman niya, hinayaan niya na siya ang magbayad. Ang tawag doon, yung kay Peter is godly sorrow. Pagdating kay Judas, yun yung worldly sorrow. Pride yun, mga kapatid. Oo, nagkakamali tayo. Even pastors, nagkakamali yan. Hindi natin kailangan ng mga magagaling. Ang lahat tayo dito pinapursue, maging faithful. So ano pa man ang mga kamalian natin, maging tapat na tayo. Yes, hindi natin kailangan ng mga magagaling, no? Pero mayayabang naman, you think meron yung lugar sa kingdom ni God? Meron wala? So, trying to say, maging faithful na tayo. At nagkamali tayo, naramdaman natin, may tayo forgiveness. Lord, oo, righteous na ako sa paningin mo, but it is my joy na humingi ng tawad because I have sinned, Lord. Huwag natin mo na misinterpret yung sin and mistakes. Mistakes, yun yung part ng learning process. Sin, ito yung declaration natin ng rebellion natin against God. Okay ba yan? Okay? Okay. So, di ba? He allowed himself. Ito, tingnan, mapapatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan lamang nino. Si Kristo sa nagbayad, hello? Teka lang, pause. Hello?
Kristo na nagbayad ng ating kasalanan, kahit gaano pa yung kalaki or kabigat, magtiwala ka lang kay Jesus, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, ulitin ko magtiwala ka kay Jesus, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, humingi ng tawad, at for the rest of your life, sumunod sa Kanya. I assure you, walang totoong Kristiyano na nagsisi sa pananampalataya kay Kristo. Pero mga yung kilala ng people na alam niya ng Kristiyano, na nagsisi, ano ba yan? Nagsisisyoso po ay sumunod ako kay Jesus. Meron bang gano'n? Pero meron kami na gano'n. Na dating Christian daw siya, no? Tapos Mormon na ngayon. Ano gano'n? No? O kaya, yun ang nakakalungkot. At I think na-share ko sa inyo na meron daw story no, sa isang bus na ano, ito yung kwentong barbero lamang no, na meron daw nag-share, meron mga Christian sa bus, pinasok ng mga terrorista, mga takot, mga hindi against sa Christian faith. Kasi sabi, ikaw, Christian ka ba? Hindi Mormon kaya ako. Di ba? Sabi, hindi gano'n. Maging totoo tayo sa pananampalataya natin, mga parang ko. Ito tatandaan nyo, ang 12 disciples, merong pinakamagaling na mentor, na model, na group leader, nakasama-sama. Tama? Pero meron pa rin nag-fail. Bakit? Check natin sa realization, baka yung heart natin, kagaya tayo ni Judas. Akala natin we're disciples, pero hindi pala. In the first place, hindi natin nakita yung position natin kay Jesus. Kumaya, masyado na ang sarap pag-usapan. Dami na natutunan sa story ng buhay nito. Okay, dahil sa ginawa ni Jesus, marami ang naging pananaw sa Kanya. Ito yung mga nakita ko. Sige, check. Ito yung mga, dahil sa mga, human feelings toward Judas. Dahil kasi alam natin, yung nangyari kay Judas, mga ginawa niya. Ito yung mga iba't ibang simpatya, comment, tungkol sa ginawa niya. Una, some have fervently hated him for his betrayal. Ganun ako, ang una. Ayaw siya nakikita sa Passion of the Christ, o kaya sa mga crucifixion movie. Kasi naasap ako sa ginawa niya kay Jesus. Pangalawa, others have hated him for not realizing what he was doing. So, siyempre ba? Ano yan? No? Nakalungkot naman. Hindi na naintindihan. Okay, next. Ito ang maganda. You have tried to make him hero for his part in ending Jesus' earthly mission. I think meron isang grupo na Judas Forever. I honor you, Judas Church. No? I honor you, Judas Church. Doon sa mga ginawa ni Judas. No? Dapat hindi natin i-neglect ang ginawa ni Judas. Judas, we honor you. No? Next, kuya. Ito malungkot. Basahin ninyo ito. Some have questions God's fairness in allowing one man to bear such guilt. Di ba? Sinisip ko nila, bakit gano'n? Hindi naman parang ginawa ni Lord doon. Hinayaan niya na si kasi gano'n. Di ba? Okay, there are some factors na dapat natin i-consider dun sa ginawa ni Judas. Okay, yes, maraming pananaw, comment, pero may mga ilang bagay na dapat tayo i-consider. Number one, ito, sige, dito ka. Box to consider. We have 3 points. He by his own choice, betrayed God's Son into the hands of men. Luke 22:48. But Jesus said, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? Sabi ito, but Jesus said, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? Tanto sa kanya yan. Sa pagkakamulo ni Judas,
Okay.